Isang maganda at makabuluhang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Judith Moretti David, ang inyong makakasama sa araw na ito upang lumayag sa panibagong yugto ng pagkatuto. Maligayang pagbabalik sa talakayan kung saan mas pinalalago ang kakayahan sa pagkasaling wika gamit ang salin-salin. Ngayong natutuhan nyo na kung ano ang pagkasaling wika at pangkaraniwang pagsasalin, atin namang talakayin ang isa pang uri ng pagkasaling wika. Pero bago yan, atin munang alamin kung naalala nyo pa kung paano ang tamang pagsasalin. Para sa panuto, pumili ng pinakaangkop na salin para sa mga sumusunod na technical na termino. Ilagay sa ating comment section ang inyong kasagutan. Para sa una, piliin kung A or B. Number 1, cutting board. Sa A, sangkalan. Sa B, hatiin ang pisara. Ano kaya ang sagot dito? Letrang A ba o letrang B? Para sa ikalawang tanong, ano naman ang salin ng rolling pin? Sa A, pangmasa o sa letrang B, paikot na pantusok? Para sa ikatlo, ingredients. Sa A, mga kagamitan at sa B naman, mga sangkap. Ano kaya ito? Letrang A o letrang B? Para sa ikaapat, nutrition. Sa letrang A, pagkain. At sa letrang B, nutrition. Ano kaya ang sagot dito? Letrang A o letrang B? Maaari nyo itong i-comment sa ating comment section. Ayan, mahusay! Ano nga ba ang mga koleksyon ng mga ito sa isa pang uri ng pagkasaling wika? Dito, mapapasok natin ang pagkasaling technical. Ito ay tumutukoy sa pagkasalin ng teksto o impormasyon na may kinalaman sa mga technical na larangan tulad ng agham, teknolohiya, medisina, at iba pa. Ayon kay Newmark, sa pagkasaling technical, mas binibigyang pansin ng tagasalin ang description, function, at epekto ng konsepto. Sa pagkasalin ng mga tekstong technical, inaasahan na ang pagkasalin ay mananatiling technical. Sa pagkasalin ng technical na salita, ang nais lamang nito ay maisalin ng tama ang impormasyon. Layunin nito na maipahayag ang mga konsepto, patakaran at pamantayan sa ibang wika ng malinaw at konsepto. Meron itong iba't ibang uri ng teksto. Una ay ang wikang sayantipiko o siyensya. Ito ay sayantipikong pag-aaral sa estruktura, kilos ng daigdig, pag-eeksperimento at pagbuo ng mga teorya. Halimbawa nito ay ang pagsasaliksik. Sa wikang technical naman o teknolohiya, ito ang aplikasyon sa buhay ng mga tuklas at teorya ng agham. Halimbawa ng tekstong technical ay ang mga textbook, manual, encyclopedia, mga artikulong sayantipiko at akademiko at mga patakaran o pamamaraan. Halimbawa naman ng mga material na maituturing na may katangiang teknikal ay ang mga dokumentong legal, technical reports, brochure, mga liham, katitikan ng pulong, taunang ulat, manuskripto ng mga talumpati at panayam, at survey forms. Ngunit sa pagkasaling teknikal, meron tayong kinaharap na ilang mga hamon. Una, kailangan ilapat sa paraang mabisa at madaling maintindihan ng sino magbabasa sa pagkasalin ng wika. Ikalawa, problema ng paghahanap ng panumbas ng mga terminolohiya at mga isyung leksikal. Sunod naman, lahat ng salita ay posibleng magkaroon ng dalawa o mahigit pang makahulugan, alinsunod sa gamit nito. Halimbawa na lang ang save. Maaari itong mapagpakahulugan bilang nagliligtas, nagtitipid, nagdedeposito, at nag-iipon. Depende na lamang ito sa konteksto. Para naman sa sunod na suliranin, ang consistency. Ang consistency ay isang tungkulin sa pagsusulat at pagsasaling technical. Kailangang wasto at eksakto sa wika. Isa pa ay ang bagong tuntunin ngayon ng KWF na panatilihin ang orihinal na salitang sayantipiko at technical. Ingles man, Espanyol, German o Latin. Meron pa rin naman tayong mga pangunahing konsiderasyon sa pagkasaling technical.
Una ay ang pragmatics ng salin. Mas ginagamit ang estilo ng lengguwaheng wika ng target na mambabasa kaysa sa estilo ng lengguwahe ng may akda. Sunod ay ang konteksto ng salin, maging tapat sa nilalaman ng isasaling teksto. Dapat ding ikonsidera ang mga teknikal na salita o irehistro ng panlarangan sapagkat dapat ding isaisip na ang mismong teksto ay may pinanggalingang disiplina. Sunod ay ang intensyon ng original na author o ng salin. Tiyakin na nakuha ang pinakadiwa ng tekstong isasalin upang maisalin ng tiyak at ang intensyon nito sa target na wika. Sunod naman ay para sa target na magbabasa ng salin. Ayon kay Lewis, the notion of translation competence is aptly assessed in the transfer situation that requires at least some degree of adaptation to new and challenging textual demands. Dagdag pa niya, kailangan ng tagasalin na matutong ikonsidera ang tinatawag na accommodation situations na maaaring mga ilangan ng tinatawag na structural adjustment at kung kadalas ay textual manipulation. Halimbawa sa manual o instruksyon. Sa Ingles, press the power button for 3 seconds to turn on the device. Make sure the battery is fully charged before use. Sa salin sa Pilipino, pindutin ang power button sa loob ng 3 segundo para magbukas ang device. Tiyaking puno na ang enerhiya ng baterya bago ito gamitin. Ang teknikal na pagsasaling wika ay may mahalagang papel sa pagbibigyan ng eksakto at tiyak na kahulugan sa mga espesyalisadong larangan tulad ng home economics. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng terminolohiya, natitiyak ang kalinawan, katumpakan at pagiging epektibo ng komunikasyon sa mga gawaing may kinalaman sa proseso at pamamaraan. May panigbago na naman kayong natutuhan, isang makabuluhan at may saysay na aralin makikita sa salin-salin. Tignan nga natin kung meron kayong tunay na natutuhan. Para sa ating panuto, isalin ang mga pangungusap mula sa wikang Ingles tungo sa wikang Filipino gamit ang teknikal na pagsasaling wika. Una, simmer the sauce for 10 minutes to enhance the flavor. Sunod, maintain proper food safety standards to avoid contamination. Sunod naman, preheat the oven to 180 degrees Celsius before baking the cake. Sunod, use a measuring cup to ensure accurate ingredients proportions. At huli, use slow heat to prevent the food from burning. Ilagay sa comment section ng inyong mga kasagutan. Tandaan, walang masama sa pagsubok. Ang pagsasaling wika ay hindi lamang basta pagpapalit ng salita, kundi pag-unawa sa tunay na kahulugan ng mensahe. Hanggang sa muli nating talakayan, paalam!